alam niyo po itong frankincense, akala ko ito po ay bato. Pero hindi po ay galing pala sa halaman, sa puno. Okay? So ito ay representing the vegetable kingdom. And then next na, katulad din po ng myrrh. Nung ako po ay nag-research about the frankincense and myrrh, hindi ko lang alam eksakto kung ano yung paggagamitan nun. Pero itong dalawang to ang ginagamit para sa sacrifice. Pabango, okay? Okay? At dun yung myrrh, yung ginagamit pag namatay na. Amen? So, doon pa lang sa senaryo na yun, lahat nakaset up na mga kapatid. Amen? Ang galing ng Panginoon, di po ba? Nakahanda na. And then the gold is the mineral kingdom. Okay? So lahat ay nag-worship. Lagi natin nakikita ang mga wise men na nag-worship. But lahat po ng kingdom ay nag-worship sa Panginoong Jesus nung araw na yon. Amen? Amen ba? So, who is the king? Amen? Basahin po na, doon po sa next slide na po. Who is the king? Sino ba ang king, ang hari? Ang Panginoong Jesus po ang hari. Sabi po sa Daniel chapter 2, verse 44 to 45, masyado yatang maliit, nababasa niyo po ba? Sabi po dito, and in the days of these kings that God of heaven will set up a kingdom which shall never be destroyed. And the kingdom shall not be left to other people. It shall break in pieces and consume all these kingdoms. And it shall stand forever. Remember yung yung napanaginipan ni Nebuchadnezzar? Di ba? Lahat ng kingdoms nasira nang dumating yung kingdom ng Panginoong Jesus. Amen ba? Okay, hindi natin po natin masyadong bibigyan ng ng mahabang oras. Kasi po, hindi pa talaga yun yung worship, yung ating preaching. Amen? Kasi po, may nag-text kagabi. Okay, kailangan daw on time. Amen? So, binibilisan ko lang po yung mga kailangan po natin malaman. Sa Isaiah 9, verse 6 to 7, sabi po dito, for to us a child is born. Amen? Okay? Declaring the humanity of Jesus. Sabi po dito, to us a son is given. Declaring the deity. Amen? Deity of the Lord Jesus Christ. And the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father of Eternity, Prince of Peace. And verse 7, of the increased, basahin po natin mga kapatid, inom lang po ako sandali, basahin po natin kung nababasa po natin. Amen. So, yan po ilan lang sa mga verses na kung saan ang tinutukoy diyan ay ang Panginoong Jesus. Siya po yung hari na tinutukoy ko po mga kapatid. Hindi po yung, okay? Alam niyo po sa kaharian, okay, tayo po kasi lumaki po tayo sa democracy. Sa demokratikong pamahalaan. Tama po ba? So, sa Pilipinas, hindi natin pwedeng i-worship ang presidente. Tama po ba? Okay, hindi po pwede yun. Sino ba ang pwede mag-worship kay Pinoy? Meron bang dito? Wala, di ba? So, ang hari po mga kapatid, the king executes his will, values, custom, or purpose. Ganun po ang ginagawa ng hari. Ang hari po, he will not consult or he will not ask for advice sa congressman, sa mga senador. Wala pong ganun. Amen? So, hindi rin po yung people power. Sapagkat kung ano ang desisyon ng hari, hindi nababali. Amen? Alam niyo po mga kapatid, pag tayo lumaki dito po sa ganitong konsepto na demokrasya, ang hirap unawain ang pagsamba. Tandaan niyo po yan, mahihirapan po talaga. But if we know, if we understand the concept of the kingdom, hindi po tayo mahihirapan sumamba sa ating hari. Amen. Are you getting this? Naintindihan niyo po ba mga kapatid? So, ganun po ang senaryo. Amen? Kailangan maunawaan po natin ang konsepto ng kaharian.
Sapagkat kung hindi natin mauunawaan ang kaharian, halimbawa, pag may tumayo, halimbawa yung tumayo na yun, siya yung may-ari. Di ba? Di ba, ano po yung Lord? Di ba, may landlord po tayo dito? O, yun lang yung konsepto na meron tayo ngayon, Lord, landlord. Kasi ibig sabihin ng Lord ay owner. Siya po ang may-ari. So, pag tayo magbabayad po ng renta sa landlord kasi siya ang may-ari ng ating inuupahan. Amen. Amen. At ang hari, automatically siya po ay Lord kasi ang hari, meron siyang pagmamay-ari. Amen. Meron siyang kaharian na sinasakupan. Pagmamay-ari niya po 'yon. So, ang hari po yung kanyang legislation, yung kanyang kalooban, his will become the legislation of the country and the national policy. Amen? Wala siyang hinihingi. Kaya po, yung mga Israelita, sila po ay actually nainggit lang sa kanilang mga katabing mga bansa kasi may hari. Alam nyo kasi ang mga tao, talagang likas po sa kanila na di ba, meron, di ba? Kasi may sumasamba sila sa mga hari. Gusto nila meron silang nakikita na sinasamba. Kaya nga po yung mga, after ng 10 Commandments, ano nangyari sa mga Israelitas? Naggumawa sila ng di ba? Sasambahin nila. Amen? Likas po sa atin kasi ang sumamba sa mga tao. Yun po ating kalikasan. Okay? What is worship? Sabi po sa Noah Webster Dictionary, to reverence with supreme respect and veneration. Amen? Matinding. Okay? Pagrespeto, paggalang. Yan po ibig sabihin ng worship. To honor with extravagant love and extreme submission. Remember Abraham? Si Abraham, gustong mapatunayan ng Diyos Ama, ng Diyos, na si Abraham nga talaga ay sumasamba sa kanya. Okay? Ano ang ginawa niya? Binigyan ng extreme na na command, na instruction. I-offer ang kanyang anak, patayin ang kanyang anak, ialay. Okay? Extreme po 'yon. So pero anong ginawa niya? Nagawa po niya yung extreme na 'yon. Amen? Sapagkat sabi niya, Abraham, we will worship. Amen? So nakita niyo po yung definition ng worship. Amen? So, ang ibig po sabihin ng worship, sabi po ni Bob Yandian, worship actually means face-to-face kissing with God. Kaya kung alam niyo po yung mga kaharian, pag sila po ay sa hari, may kiss sila. Ganun. May babaw sila, tapos may kiss sila sa kamay. Okay? Yun po yung parang literally na ibig sabihin ng worship. Okay? The state of worship. Sabi ko nga kanina, worship is, ito po ay natural sa ating mga tao. Okay? Everybody worship. Even yung atheists nag-worship. Sino sinasamba nila? Ang kanilang sarili. So lahat sumasamba. Worship is the oldest human practice. Nung wala pa po ang mga Espanyol, ang mga tribo, ang mga negrito, ang mga negrita, ay meron silang sinasambang anito. Okay? So, likas sa kanila ang sumamba. Okay? Nakiintindihan niyo po ba mga kapatid? Okay. Nagkakaunuan po tayo. So, all cultures worship. Lahat po ng kultura ay sumasamba, but they don't worship like in the kingdom. Okay? Kasi po may tama talagang pagsamba. Hindi po katulad ng ginagawa ng iba't ibang mga kultura. Amen? Nakikita niyo po yung ginagawa ng mga culture ngayon sa pag-worship. Diba? Yung mga pagan worship. So, hindi po ganun. And worship is the most misunderstood activity. Yun lagi ang hindi nauunawaan, yung activity, yung worship. Akala po ng iba, punta kami sa worship. So, di ba? Naalala ko yung sinabi ni Pastor Cesar, konting kanta, konting di ba? Uwian na, di ba? Yun ang intindi nila ng worship. Pero hindi po ganun. Hindi po 2 fast songs or isang slow song.
Amen? So hindi po naiintindihan. Alam niyo po mga kapatid, pag hindi niyo mo naiintindihan yung worship, yung ginagawa po natin ay religion. Religion is not a kingdom. Iba po yun, magkaiba po yun. Amen? Gising pa ba kayo mga kapatid? Okay, gising na gising pa. Akala ko kasi medyo inaantok na kayo. Okay. Worship is what men deify. Okay? Deify, it focus on their source. Kaya po yung mga tao, sinasamba nila yung kanilang trabaho. Okay? Yun